Minsan, ang halaga ng isang tao ay sinusukat lamang sa laki ng kanyang bahay o sa kinang ng kanyang suot na alahas. Sa mga pagtitipon, may mga taong itinuturing na palamuti lang sa gilid. Ang mga tagasunod, ang mga tagaligpit, at ang mga tahimik na tagatanggap ng bawat mapanghusgang tingin. Ngunit paano kung ang bawat patak ng tubig sa lababo at bawat lait na ibinabato sa iyo ay maging hagdan pala patungo sa isang rurok na hindi nila kailanman maaabot? Sa gitna ng malawak at marangyang hardin ng mga De Vega, umaalingaw-ngaw ang tawanan ng mga mayayaman. Ngunit sa pinakamalayong sulok ng kusina, malayo sa mga mamahaling chandelier, dalawang tao ang tahimik na kumikilos. Celestine anak, dahan-dahan sa pagpasa ng mga tray na yan. Baka mabitawan mo. Kristal ang mga iyan. Mahal ang bawat isa. Baka hindi sapat ang sahod ko sa isang buwan para palitan ng isa. Alam ko po, Tay. Maingat naman ako. Pero bakit po ba tayo ang pinagbubuhat nito? Sabi ni Tita Beatrice, bisita tayo dito dahil reunion ito ng pamilya. Pero simula kaninang umaga, hindi pa tayo lumalabas ng kusina. Hayaan mo na anak. Nakakahiya naman kasing tumunganga lang habang ang mga tita mo ay abala sa pag-estima ng mga bisita. Isipin mo na lang tulong natin ito sa kanila. Tulong? Tay, kanina pa tayo dito. Sila nandoon sa labas, nagkakantahan, nagtatawanan. Tayo, basang-basa na ang mga kamay sa tubig at sabon. Hindi man lang nila tayo tinawag para sa picture taking kanina. Ayos lang yun anak. Ang mahalaga, nakita natin silang masaya. Halika na, tulungan mo ko rito sa huling batch ng mga baso. Danilo! Ano ba? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nailalabas ang mga wine glasses? Naghihintay ang mga investor ni Serafina sa labas. Ang babagal nyo talaga. Pasensya na Beatrice. Pinatutuyo lang namin ni Celestine para walang bahid ng daliri. Eto na, ilalabas na namin agad. Siguraduhin nyo lang. At ikaw, Celestine. Diyos ko, tignan mo nga yung buhok mo. Ang gulo-gulo. At yung suot mo, mukha kang tagalinis ng kalsada. Huwag kang maglalabas daw sa garden ha. Nakakahiya sa mga social nating bisita. Baka isipin nila ay kumuha ako ng katulong na galing sa squatter. Tita, itong suot ko po ang pinakamagandang damit na mayroon ako. At kung maayos ang sanang pagtrato niyo sa amin, baka hindi niyo ako kailangang ikahiya. Aba! Sumasagot ka na? Danilo, pagsabihan mo yung anak mo. Napaka-ambisyosa. Akala mo naman ay kung sinong prinsesa kung umasta. Kaya ko lang pinapunta dito para may pakinabang naman kayo. Pasensya na Beatrice. Pagod lang ang bata. Ako na maglalabas ng mga baso. Celestine, dito ka lang muna. Mommy, what's the commotion? Oh, it's just a kitchen crew. Hi, Cousin Celestine. Careful with those glasses, ha? If you break one, baka kailangang ibenta nyo na yung maliliit yung bahay para makabayad. Don't worry, Serafina. Mas matibay ang hawak ko dito kaysa sa pagkakaayos ng false eyelashes mo. What did you just say? Mommy, did you hear her? She's so rude. No wonder she's just stuck here in the kitchen. She doesn't have the class to be outside with us. Hayaan mo na yan, Serafina. Inggit lang yan sa'yo. Dahil ikaw, sa susunod na buwan, ay magsisimula na sa modeling career mo. Habang siya, well, baka maging head dishwasher siya dito sa bahay natin balang araw. Bagay na bagay sa kanya ang amoy ng panis sa ulam. You're right, Mommy. Modeling is for people with aura and Celestine's aura is, well, amoy uling at pawis. See you later, cousin. Make sure the kitchen is spotless before we sleep, okay? Umalis ang mag-ina na may kasamang malalakas na halakhak. Naiwan si Celestine na nanginginig ang mga kamay sa sobrang galit. Isang araw talaga. Anak, wag mo na silang intindihin. Ganyan talaga sila. Maghugas na lang tayo para maaga tayong makauwi. Tay, bakit kailangan tiisin natin to? Bakit hinahayaan natin tapakan nila tayo? Hindi pa pwedeng lumaban man lang.
Celestine, sa kalagayan natin, ang pananahimik ang tanging proteksyon natin. Wala tayong pera, wala tayong kapangyarihan. Kung lalaban tayo, saan tayo pupulutin? Pero hindi habang buhay tayong ganito, Tay. Hindi ko matatanggap na ganito na lang ang tingin nila sa atin. Lumipas ang ilang oras, tapos na ang party. Ang mga bisita ay nag-alisa na. Ang mansyon ay muling tumahimik, maliban sa tunog ng tubig sa kusina. Pagod na pagod si Celestine. Ngunit na matapos siya, hinanap niya ang kanyang ama. Tay, nasaan kayo? Uuwi na ba tayo? Naglakad siya patungo sa madilim na sulok ng kusina, malapit sa may basurahan at lababo. Doon, nakita niya ang isang eksenang habang buhay na magmamarka sa kanyang puso. Tay! Anong ginagawa niyo dyan? Nakita niya si Mang Danilo na nakaupo sa isang maliit na bangko. May hawak na platong plastik. Ang kinakain nito ay ang mga buto-buto ng lechon at mga tirang pansit na galing sa mga pinggan ng mga bisita. Celestine, anak, hindi pa ba tayo uuwi? Tay, bakit niyo kinakain yan? Bakit kinukuha niyo mga tira-tira nila? Sayang naman kasi anak. Masarap pa naman ito at saka hindi naman tayo nakakain kanina dahil abala tayo sa pag-aasikaso. Ayoko magutom tayo pag-uwi. Pero Tay, marami namang pagkain sa labas. Bakit hindi kayo kumuha ng bago? Bakit kailangan yung mga iniwan nila sa platong kainin nyo? Pinagbawalan ako ng Tita Beatrice mo, anak. Sabi niya, ang mga tirang pagkain lang daw ang pwedeng iuwi ko o kainin ng mga tauhan. Ayoko na kasing makipagtalo pa sa kanya. Mas mabuti na ito kaysa wala tayong kainin. Tauhan? Hindi tayo tauhan dito, Tay. Kapatid kayo. Kapatid niyo si Tita Beatrice. Paano niyo nagagawa pa kainin kayo ng basura? Sa tingin nila sa atin, anak, mas mababa pa tayo sa basura. Kasi ang basura, tinatapon. Pero tayo, ginagamit muna nila bago hamakin. Bitawan niyo na yan, Tay. Pakiusap. Itapon niyo na yan. Uuwi na tayo. Magluluto ako ng kahit ano sa bahay. Kahit itlog lang. Basta wag lang yan. Pasensya ka na, Celestine. Pasensya ka na kung ito lang ang buhay na naibigay ko sa'yo. Kung sana ay mas mayaman ako, hindi ka sana nakakaranas ng ganito. Hindi niyo kasalanan ito, Tay. Kasalanan nila ito dahil wala silang puso. Pero tandaan niyo sinasabi ko ngayon, Tay. Hindi na mauulit ito. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi tayo habang buhay na magiging tagaligpit lang ng dumi nila. Gagamitin ko ang bawat lait nila. Ang bawat tira-tirang pagkain na pinakain nila sa inyo. Bilang lakas para makaalis tayo rito. Celestina, baka kung ano ang gawin mo, huwag ka magpadalos-dalos. Mag-aaral ako, Tay. Gagamitin ko itong mukhang ito na nilalait nila. Sabi ni Serafina, modeling ang pangarap niya? Pwes, hihigitan ko siya. Ipapakita ko sa kanila na ang basura na tinatawag nila ay ang brilyanteng dudurog sa kanilang lahat. Oh, bakit hindi pa kayo umaalis? At bakit umiiyak ka riyan, Celestine? Nag-i-internalize ka ba para sa susunod pang trabaho bilang tagahugas ng plato sa ibang bahay? Tita, salamat po sa pagkain niyo ngayong gabi. Hindi ko makakalimutan ang lasa ng bawat tira-tira rito. Anong pinagsasabi mo? Sira na ba ang ulo mo dahil sa pagod? Hindi po. Ngayon lang po naging malinaw ang lahat. Tandaan niyo po itong araw na ito. Dahil sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong hindi na kusina ang bagsak ko. At sa susunod na maghain ako, sisiguraduhin kong kayo naman ang makakatikim ng pait ng ginagawa niyo sa amin. Wow!
The help is talking back. So scary. Good luck with your delusion, Celestine. Baka sa susunod na reunion, sa labas ka na ng gate nakatira. Sige, Serafina. Tignan natin kung sino ang tunay na hangaan kapag nawala na ang yaman ninyo. Kinuha ni Celestine ang kamay ng kanyang ama at hinila ito palabas ng mansyon. Hindi na siya lumingon pa. Habang naglalakad sila sa ilalim ng madilim na kalsada, bitbit ang sakit at gutom. Isang bagong Celestine ang nabuo. Isang babaeng handang sunugin ang lahat para makabangon. Celestine, anak. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako, Tay. Ngayon lang ako naging ganito kaayos. Gagamitin ko ang bawat pangungutya nila. Gagamitin ko ang bawat patak ng luha nyo para maging matapang. Magiging model ako. Magiging sikat ako. At hindi ko kakalimutan ang lasa ng panis sa pagkain ito. Ito ang magpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong magtagumpay. Mula sa gabing yun, nagbago ang oras ni Celestine. Hindi na siya ang tahimik na tagasunod. Naghanap siya ng mga part-time job. Sa umaga ay naglilinis ng opisina. Sa gabi ay nag-aaral ng mga fashion magazines sa library. Pinag-aralan niya ang bawat anggulo, bawat lakad at bawat titig ng mga sikat na modelo. Tignan mo ang mukhang ito, Celestine. Ito ang mukhang luluharan nila palang araw. Hindi ka basura. Ikaw ay isang kristal na pansamantalang natabunan lang ng alabok. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi galing trabaho, may isang itim na sasakyan na dahan-dahang tumigil sa tabi niya. Isang lalaking may suot na mamahaling suit at shades ang bumaba. Siya si Julian Thorne. Excuse me, miss? Sino po sila? Wala po akong pera kung balak niyo akong pagnakawan. Relax. I'm not a thief. In fact, I might be the person who will give you everything. I've been watching you for the past 2 blocks. You have a very unique stride. And your face? It has a story. Hindi ko po kailangan ng biro ngayon, sir. Pagod po ako. I'm Julian Thorne, Creative Director of Thorne International. Have you ever considered professional modeling? Julian Thorne? Yung hinahanap ni Serafina? I don't know who Serafina is, but I know what I see. And I see a diamond in the rough. Here's my card. Come to my office tomorrow morning. Don't be late. Bakit ako? Ang daming magaganda riyan na mayayaman at may ayos. Because they are all fake. Miss, what's your name? Celestine. Celestine De Vega. Well, Celestine, they are all polished glass. But you have the edges of a real diamond. See you tomorrow. Habang papalayo ang sasakyan ni Julian, napatingin si Celestine sa langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ngunit hindi na siya natatakot mabasa. Alam niya, ito na ang simula ng pagbasag niya sa mundong pilit siyang ikinukulong. Tay, simula na. Hindi na tayo kakain ng tira-tira. Sa kabila ng dilim ng kalsada, ang mga mata ni Celestine ay nagniningning. Mas maliwanag pa sa anumang alahas sa loob ng mansyon ni Beatrice. Ang unang kabanata ng kanyang paghihiganti at tagumpay ay formal nang nagbukas. Lumipas ang 5 taon. Ang kusinang amoy uling at panis na pagkain ay napalitan ng mga studio na amoy mamahaling spray at telang galing pa sa Europa. Si Celestine ay hindi na ang batang humahagulgol sa dilim. Siya na ang The Diamond Muse na tinitingala ng lahat. Focus, Celestine! I want to see the fire in your eyes. Remember where you came from, but show them where you are now. Chin up! I'm ready, Jillian. Ang anggulong ito ba ang gusto mo? O gusto mong makita ang aura na sinasabi nilang wala ako noon? Perfect! That's it! Ang ganda mo sa suot mong yan. You are not just wearing the clothes. You are owning them. Break muna tayo ng 10 minuto. Anak, heto ang tubig mo.
Nakita ko ang mga kuha mo sa monitor kanina. Napakaganda mo talaga. Para kang Reyna. Salamat, Tay. Kamusta pong pakiramdam niyo? Sabi ko naman sa inyo, wag na kayo magpunta dito sa studio at magpahinga na lang sa bago nating bahay. Hindi ko kayang hindi makita ang tagumpay mo, anak. At saka, gusto ko lang masiguro na hindi ka pinapabayaan ni Julian. Mabait siyang bata. Don't worry, Mang Danilo. Celestine is my partner now. She's not just a model. She's the soul of C&D Lux. Speaking of which, handa na ba ang lahat para sa Grand Gala bukas? Handa na ang lahat, Julian. Lalo na ang listahan ng mga impitado. Siniguro ko na nandoon ang pangalan ni na Beatrice at Serafina. Are you sure about this? Baka masira lang ang gabi mo kapag nakita mo sila. No, Julian. Ito ang gabing pinakahihintay ko. Gusto kong makita nila kung gaano kakinang ang basahan na itinapon nila noon. Dumating ang gabi ng Grand Gala. Nandoon ang mga kilalang mayayaman sa bansa. Sa isang sulok, sina Tita Beatrice at Serafina ay pilit nakikipag-usap sa mga negosyante. Pero halatang hindi sila pinapansin. Mommy, bakit parang walang pumapansin sa akin? I'm wearing the latest collection from a local brand. Pero bakit parang mas tinitignan nila yung mga naka-C&D Lux? Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga, makita tayo dito. Sabi nila, ang may-ari ng C&D Lux ang sponsor ng gabing ito. Kailangan natin makuha ang loob niya para mabigyan ka ng kontrata. Malapit na tayong maubusan ng pera, Serafina. Don't worry, Mom. Kapag nakita ko ng CEO na yan, siguradong mapapahanga siya. I'm the best model here. Hands down. Biglang namatay ang mga ilaw at tumutok ang spotlight sa gitna ng entablado. Umakyat si Julian Thorne na may malawak ng ngiti. Good evening, everyone. Tonight is a celebration of beauty, resilience, and success. Many of you have been asking, who is the creative genius and the CEO behind C&D Lux? Tonight, she is finally stepping out of the shadows. Eto na, Serafina. Humanda ka na. Baka hanapin niya ang susunod na bukha ng brand niya. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO and creative partner of Thorne International and C&D Lux, Miss Celestine De Vega. Bumukas ang kurtina at lumabas si Celestine. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na tila gawa sa libu-libong maliliit na kristal. Ang kanyang lakad ay puno ng otoridad at ganda. What? No! That's impossible! Sa Celestine yan? Yung tagahugas ang plato? Hindi. Hindi maaari. Paano nangyari to? Nagkamali lang siguro si Julian ng tawag. Good evening. Maraming salamat sa pagpunta. Marahil ang ilan sa inyo ay nagtataka kung paano ako nakarating dito. Ang C&D sa aking brand ay para sa akin at sa aking ama na si Danilo. Nagsimula ang pangarap na ito sa isang madilim na kusina habang kumakain ng mga tira-tirang pagkain. Doon ko natutunan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung ano meron siya ngayon, kundi sa kung ano ang kaya niyang buuin mula sa kanyang pagkawasak. Mami, kailangan nating umalis dito. This is too much. Pinapahiya niya tayo. No! Manatili tayo dito. Kailangan natin lumapit sa kanya mamaya. Kailangan natin ng pera niya, Serafina. Bahala na ang hiya. Matapos ang speech, bumaba si Celestine sa stage. Agad siyang pinalibutan ng mga tao. Noong nabawasan na ang mga tao at siya na lang ang mag-isa, ay nakatutok ang kanyang mata sa dalawang taong papalapit sa kanya. Celestine, anak! Oh my God, I knew it! Sabi ko na nga ba, at magtatagumpay ka. Napakaganda mo, kasing ganda ng tita mo. Oh, Tita Beatrice, nandito pala kayo. Akala ko ba ay bawal ang mga low class sa mga ganitong event? Cousin, I'm so happy for you. Remember what I said before? That you have a story?
I was right. Baka naman pwedeng isama mo ko sa susunod mong runaway show. Serafina, you want to be part of my show? Pero sabi mo noon ang aura ko ay amoy uling at pawis. Baka mahawa ka lang kapag naging model kita. Celestine, kalimutan na natin yung nakaraan. Pamilya tayo, di ba? Ang totoo niyan, medyo gipit kami ngayon. Nascam kami sa investment at balak na nilang hatakin ang mansyon. Tulungan mo naman kami, kahit pambayad lang sa utang. Pamilya? Naalala niyo po ba noong nagmakaawa ang tatay ko sa labas ng gate niyo? Noong pinakain niyo siya ng panis sa pagkain dahil tauhan lang kami? Pasensya na, Celestine. Nagkamali kami. Nagmamakaawa ako. Pamilya tayo. Yung pang-aalipusta niyo noon, hindi na mababawi pa. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako tulad ninyo. So, tutulungan mo kami? Bibigyan mo kami ng pera? Hindi pera ang ibibigay ko sa inyo. Julian, pakiabot nga ng box. Inabot ni Julian ng isang maliit na box kay Celestine. Binuksan ito ni Celestine sa harap ni Beatrice at Serafina. Sa loob nito ay may 2 pares ng rubber gloves at isang bote ng sabon na panlaba. Ano to? Yan ang susi sa tagumpay ninyo. Magsimula kayo sa ibaba. Gaya ng ginawa namin ni tatay. Magtrabaho kayo, maghugas kayo ng plato, at maranasan nyo ang pait ng bawat sentimong kikitain nyo. Doon nyo matutunan ang tunay na halaga ng buhay. You're insulting us! Pinapahiya mo kami sa harap ng maraming tao! Hindi ko kayo pinapahiya, Serafina. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Isang pagkakataon na maging tao bago kayo maging high class. At may isa pa kaming sorpresa. Ang kumpanyang nag-scam sa inyo, binili na rin niya ni Celestine. Lahat ng ari-arian nyo, kasama na ang mansyon nyo, ay pag-aari na ngayon ng C&D Lux. Ano? Ang bahay ko? Pag-aari mo na? Opo. At bukas sa bukas din, asahan nyo ang eviction notice. Pero huwag kayong mag-alala. May bakanting pwesto pa kami sa kusina ng bago kong restaurant. Baka gusto niyo mag-apply? Naiwang tulala at hiyang-hiya ang mag-ina sa gitna ng ballroom. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanila, puno ng pangungutya. Si Celestine naman ay naglakad palayo kasama ang kanyang ama. Taas noo at may tagumpay sa bawat hakbang. Isang linggo matapos ang Grand Gala, kumalat ang balita tungkol sa pagsabak ni Beatrice at Serafina. At naging usap-usapan ito sa kanilang lugar. Pero sa likod ng tagumpay ni Celestine, may lihim pa siyang kailangang harapin. Isang katotohanang matagal nang itinago ng kanyang ama. Celestine anak, sigurado ka na ba rito? Kailangan mo ba talagang bawiin pati ang bahay nila? Baka sumobra na tayo. Tay, hindi ito pagmamalapis. Ito ay katarungan. Binigyan ko sila ng pagkakataong magbago. Pero alam nating dalawa na hanggang ngayon, ang tingin pa rin nila sa atin ay mga swerteng pulubi lang. Celestina, nandito na sila. Nasa labas sina Beatrice at Serafina. Mukhang desperado. Papapasukin mo sila, Julian. Gusto ko makita ang natitirang yapang nila. Pumasok sina Beatrice at Serafina. Wala na ang kanilang mamahaling alahas. Ang kanilang mga damit ay gusot-gusot na at baka sa kanilang mga muka ang puyat at iyak. Celestine, parang awa mo na. Huwag mo kaming paalisin sa bahay. Saan kami titira? Wala na kaming pera. Kahit pagkain ay wala na. Cousin, please. I'll do anything. I'll even work as your assistant. Just don't let us sleep on the streets. Assistant? Serafina, ni hindi mo nga kayang humawak ng walis ang maayos. Paano ka magiging assistant ko? At ikaw, tita, naalala mo ba yung sinabi mong wala akong halaga? Ngayong ako na ang may-ari ng tinitirhan ninyo, bigla kayo naging maamo? Nagkamali ako.
Inaamin ko pero pamilya tayo, Celestine. Ang tatay mo at ako, magkapatid kami. May karapatan din kami sa yaman ng pamilya De Vega. Karapatan? Tay, may karapatan ba sila? Beatrice, siguro ito na ang tamang panahon para sabihin ang totoo. Celestine anak, maupo ka. Inabot ni Mang Danilo ang isang lumang dokumento kay Celestina. Ito ay isang testamento mula sa lolo ni Celestina na matagal nang pumanaw. Ano to? Lahat ng ari-arian kabilang ang mansyon at ang lupang kinatatayuan nito ay ipinapamana kay Danilo De Vega. Tay, bakit ngayon nyo lang ito ipinakita? Noong namatay ang tatay, si Beatrice ang humawak ng mga papeles. Pinirmahan niya ang isang peking dokumento na nagsasabing itinakwil ako ng pamilya dahil nag-asawa ako ng isang mahirap. Ninakaw niya ang lahat ng para sa atin, Celestina. Kaya pala ganoon nyo lang kami tapakan. Dahil alam nyo sa sarili nyo na ninakaw nyo lang ang buhay na tinatamasa nyo. Danilo, pakiusap. Huwag mong sabihin yan. Hindi lang kayo mapanglait, tita. Magnanakaw din kayo. Pinanood nyo kaming magutom. Pinanood nyo si tatay na kumain ng tira-tira nyo habang ang perang ginagastos nyo ay sa amin pala dapat? Mommy, is this true? Magnanakaw tayo? This is criminal offense, Beatrice. Falsification of documents. Pwede kayong makulong na matagal dahil dito. Patawarin niyo ko. Ginawa ko lang yun dahil ayoko mamuhay sa hirap. Danilo, kapatid mo ko. Huwag mo ako ipakulong. Alam mo, tita, noong una gusto ko lang kayong makitang naghihirap. Pero ngayong alam ko na ang totoo, mas lalo akong nandidiri sa inyo. Hindi kayo karapat-dapat sa galit ko. Mas mababa pa kayo sa inakala ko. Celestina, anak, ano ang gagawin natin sa kanila? Julian, tawagan mo ang mga pulis. Ibigay mo ang dokumentong ito. Hayaan natin ng batas ang humusga sa kanila. Dumating ang mga pulis at kinuha sina Beatrice at Serafina. Ang kanilang mga sigaw at pagmamakaawa ay tila hangin na lang na dumaan sa pandinig ni Celestina. Anak, tapos na. Wala na ang bigat na dala natin sa loob ng maraming taon. Opo, tay. Malinis ang lahat. Wala naman siya ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, sa lugar kung saan dating nakatayo ang mansyon ng mga De Vega, isang modernong gusali ang itinayo. Tinawag itong Crystal Center. To your new foundation, Celestina, and to the most successful creative partner I've ever had. To resilience, Julian. At sa mga taong hindi sumusuko kahit basag na ang kanilang mundo. Masaya ako, anak. Dahil hindi ka lang naging sikat na model. Naging mabuti kang tao sa kabila ng lahat. Kayo ang nagturo sa akin yan, tay. Salamat dahil hindi kayo bumitaw noong mga panahong wala tayong kahit ano. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit ang isang maliit na batang babae kay Celestina. Ang bata ay may suot na simpleng damit, katulad ng suot ni Celestine noon. Sinabi nitong gusto niyang maging katulad ni Celestine balang araw at sinasabihan raw ito ng kanyang mga kalaro na pangit ang kanyang mga damit. Alam mo ba, naging ganyan din ang suot ko noon. Pero ang damit, napapalitan yan. Ang mahalaga ay ang pangarap sa loob ng puso mo. Huwag mong hayaang sabihin nila kung sino ka. Dahil ikaw ang pipili kung magiging ano ka. Tandaan mo, ang brilyante ay nagsisimula sa ilalim ng lupa bago ito maging kasing ningning ng bituin. Tumingala si Celestine sa langit kung saan kumikislap ang mga bituin. Wala na siyang galit o sakit. Ang wasak na alaala ay hindi lang nabuo muli. Naging isang brilyante na hindi na muling mababasag ng kahit sino. Tapos sa ang laban, tay. Tayo naman ang bida ngayon. At sa huling pagkakataon, nagyakap ang mag-ama sa gitna ng liwanag. Mula sa simpleng buhay sa kusina, ngayon ay narating na nila ang tagumpay na dati hindi nila akalain. At hanggang dito na lang
ang magandang storyang ito.